May bago akong roommate. Sanay naman ako na may mga bagong kasama sa kwarto. Dahil every year, may gumagraduate at may bagong pumapasok. Pero parang may iba sa kanya. Unang kita ko pa lang parang ang bigat-bigat na agad. Pero never ko naman siyang pinag-isipan ng masama. Itago na lang natin siya sa pangalan na Charmaine. Linggo nung dumating sila ng nanay niya. Galing daw kasi silang probinsya. Yung nanay niya naman parang ang bait-bait. Nakiusap pa nga na pakitignan-tignan ko daw ang anak niya. Kasi hindi daw ito sanay sa Maynila. Nangako naman ako na magtutulungan kaming dalawa. Umuwi rin si tita bago magtanghalian. Kasi yung mga kapatid daw ni Charmaine ay naghihintay sa bahay. Nung kami na lang ang naiwan, ay naging tahimik na. Mahiyain siguro si Charmaine. Kaya nagtanong-tanong ako tungkol sa kanya. Nursing yung kinuha niya, pero gusto niya daw sana mag-culinary kasi mahilig siyang magluto. Sabi ko naman sa susunod, paglutuan niya naman ako. Yung kwarto kasi namin malawak, kaya hanggang 4. Tapos nung matutulog na kami, sinabihan niya ako na nagsisleep talk daw siya at baka magulat daw ako. Pero inassure ko siya, okay lang dahil mahimbing naman ako matulog. Nung gabing yun, hindi ko alam pero nagising ako kasi parang may umiiyak. Pagmulat ko, nakita ko siya nakaupo tapos may sinasabing hindi ko maintindihan. Tinawag ko nga siya, hindi naman siya sumagot. Pero tumigil din siya sa pag-iyak tapos nahiga. Kinabukasan kinausap ko si Charmaine kung okay lang ba siya. Sabi niya, oo naman. Kaya hindi ko na siya kinausap tungkol sa nangyari kagabi. Lumipas yung ilang panggabi, wala naman akong kakaibang naramdaman. Hanggang isang gabi nagising ako. Naninag ko siyang tumayo, pero di ako umimik. Sa isip ko baka magsi-CR lang siya. Nakita ko siya nakatayo sa ilalim ng paa ko. Pero parang sinasabi ng utak ko na magtulog-tulugan ako. Kinakabahan na rin ako nung oras na yon. Naramdaman ko rin na hinawakan niya yung paa ko. Pinapakiramdaman niya siguro kung gising ako. Maya-maya, naglakad siya papunta sa uluhan ko. Tapos nakatayo lang siya doon ng matagal. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagtulog-tulugan. Narinig ko na lang na nagsalita siya. Alam kong gising ka. Hindi mo ako malaloko. Pagmulat ng mga mata ko, laking gulat ko kasi nakita ko na nakapikit siya. Na parang natutulog. Kaya tinawag ko yung pangalan niya. Tapos nagising siya. Nagulat din siya na nakatayo na siya. Kaya binuksan ko yung ilaw at kumuha ng tubig. Tinanong ko siya kung may alam ba siya sa ginawa niya. Pero ang sabi niya sa akin, wala daw. Sabi ko hindi lang siya basta nagsisleep talk. Naglalakad din siya. At di na rin kami nakatulog kasi 4:30 AM na rin. Dumating rin yung time na nagpaalam ako sa kanya kung okay lang ba magpatulog ako ng classmate ko kasi kailangan namin gumawa ng report at pumayag naman siya. Mga 1 AM nakaramdam ako ng antok. Yung partner ko naman busy pa rin sa pagtatype. At nung nilingon ko si Charmaine ay mahimbing na natutulog. Kaya nagpaalam ako na maliligo muna para mawala yung antok. Di nagtagal, narinig kong may kumakatok kaya nataranta ako at nagtapis. Binuksan ko ang pinto at nakita ko yung classmate ko na natatakot. Sabi niya, ang weird daw ng roommate ko kaya nagmamadali kaming bumalik sa kwarto. At nakita ko si Charmaine na nakaupo at nakangiti. Yung parang tuwang-tuwa. Tinawag ko yung pangalan niya para gisingin siya. Pero mas nagulat ako sa sinabi niya. May kutsilyo sa ilalim ng unan ko. At matagal na kitang gustong saksakin.
At nung kinuha ko yung una niya, laking gulat ko dahil may cutter nga.